ay ating pong pagpapatuloy, yun namang purpose of consecration. Ang layunin ng pagtatalaga sa Panginoon buhay. Alam po nyo, sabi rito sabi ni Maudie Rodin, when we have nothing left but God, sabi po dyan, we discover that God is enough. So kaya po, mapakahalaga po ng pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon na talagang ang buhay natin, maipaukupa natin sa Diyos ng solo. At kapag po buong-buo na itinalaga natin ang buhay at sa Diyos tayo umasa sa lahat ng bagay na atin pong ginagawa sa buhay, kasama yung buhay natin, alam po ninyo, matutuklasan ninyo, sabi nga, when we have nothing left but God. Kung wala na tayo maliban sa Panginoon, na mayroon tayo, ating matutuklasan na ang Diyos ay sapat. Sapat na sapat po ang Panginoon para po sa ating buhay. Amen? Amen. Okay, palapakan natin na una ang Panginoon. So, kaya po yung purpose ng consecration, first of all, is to be used by God and to work for God. Kaya po tayo nagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon, dalawang bagay. Siyempre, para tayo po ay gamitin ng Panginoon at pag nagpagamit tayo sa Panginoon, tayo'y gagawa para sa Panginoon. Amen? So, yung pong una, kung bakit tayo po ay gagamitin ng Diyos, ang sabi po dito sa number 1, to live for Him. Kaya tayo po, mamumuhay tayo sa Panginoon, sa Diyos. Sa 2 Corinthians 5:15, ang sabi po dito sa Tagalog, sa Mabuting Balita, namatay siya para sa lahat. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Kundi para kay Kristo na naman. Ayun. So, sabi po rito, tayo po ay nabubuhay para sa Kanya at dahilan sa Kanya. So, sa 2 Corinthians 5:15, ulitin ko po yun, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Sabi po dyan, para daw po tayo huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya po, pagka tayo ay Kristiyano, ito po yung dinadaanan natin at dapat nating maranasan. Na ang buhay po natin ay tinubos ng Panginoon at patay na po tayo kasi tayo po ay hindi naglilingkod sa Panginoon, walang consciousness sa Panginoon. Kaya ang turing po spiritually dead tayo. Patay spiritual. Pero ang Panginoon po'y dumating, namatay siya para tubusin yung ating kasalanan. Tayo naman po ang binuhay niya para sa Panginoon, yung ating spiritual na buhay. Kaya nga, alam po ninyo, walang pinakamasirableng buhay ng isang tao na nilikha ng Diyos, kundi yung mga hindi po naglilingkod sa Panginoon at hindi namumuhay sa Kanyang kalooban. Pero kapag po tayo na unawaan natin at nasumpungan natin ang Panginoon at ang layunin niya ay pinamuhayan natin at siyang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay ngayon bilang mga Kristiyano, alam po natin ito ang pinakamapalad na buhay.
Sapagkat lagi ko po sinasabi, pag ikay naglingkod sa Diyos, hindi lamang ang Diyos ang pinaliligaya mo, kung hindi pinaghahandaan mo ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo, yun talagang ikaw. Ang kaluluwa mo, ang forever. Yung katawan natin, pansamantala lang po yan. So, salamat sa Diyos kung tayo po'y pagpalain niya ng maraming mga pagpapala, kayamanan. Praise the Lord. Pero wag niyong kalimutan, pangkatawan po lamang yan. Pag walang kaugnayan, ang atin pong Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay mo, kahit ikaw pinakamayaman, iiwan mo yan sapagkat tatanda ka. Pangkatawan mo lamang yan. Pero pagka ikay naglingkod, nagkaroon ka ng panahon sa Panginoon, yan po'y kayamanan mo naman para sa kaluluwa mo na dadalhin mo hanggang doon, magpakailan-kailanman kasama ang Panginoon. Amen? Kaya yun ang pinakamapalad pong buhay, ang tayo po ay mabuhay para sa Panginoon. Secondly, ang sabi po sa 2 at talatang 20 ng Galacia, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. So, ito po yung pagtatalaga. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. At doon sa 17:28 ng gawa, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo ay kumikilos at meron tayong pagkatao. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay para sa Panginoon na yung ating katawan. So, itinatalaga po natin yung ating mga katawan para po mabuhay para sa Panginoon. Pangalawa, sa Romans 12:1, ang sabi po doon, ibigay natin ang ating sarili bilang haing buhay sa Panginoon. Siyang katampatan nating pagsamba. So, kaya nga yung ating pong katawan, pag itinalaga nyo sa Panginoon, ito po ay nagiging sakripisyo, parang ini-offer natin. Sabi niya, yan na, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Sakripisyo po, handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. So pagka po ating itinalaga yung ating katawan sa Panginoon, no? Hindi ka mamumuhay sa mga bisyo, hindi ka mamumuhay sa kasalanan. You will be free na mamuhay sa kabanalan, sa matuwid na buhay, hindi po alipin ng kasalanan. Why? Sapagkat ating inihandog yung ating sarili bilang pagsamba natin sa Panginoon. Hindi po pwede na maging sakripisyo buhay mo o handog sa Panginoon yung katawan, kung yan ay puro kasalanan ang pinagagawa. Kaya nga, pagka po tayo ay binuhay na mag-uli ng Panginoon, sabi nga, 5:17 ng pangalawang Korinto, bagong nilalang na tayo. Amen? Dati mga bagay ay nagsilipas na. Ngayon, tayo po ay nabubuhay na para sa Panginoon. Everything na mayroon tayo ay dapat natin maintindihan na ito po ay para sa Panginoon na. Living sacrifice. Pagkatapos, ang sabi doon, present your bodies which is your most reasonable service. Ito ang kaaya-aya ninyong pagsamba o paglilingkod. Yung iyong katawan na iyong ihahandog sa Panginoon. Karapat-dapat na pagsamba. Ito po yung panahon natin na ginagawa natin ang ating katawan ay ating pong ibinibigay para sa Panginoon. Amen. So kaya nga, reasonable po karampatan natin. Karapat-dapat na pagsamba. Kaya hindi po pwede na tayo ay pupunta lang sa langit habang tayo buhay.
may buhay po tayong lalakaran. At yan po yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Number 4, ang sabi po doon sa Ephesians 2:10, "For we are His workmanship," tayo daw po ay kanyang gawa. Workmanship po, yung nakita nyo yung mga naglililok ng mga kung ano-anong mga rebulto, mga monumento, ganun po. Tayo, nililok daw po tayo ng Panginoon. Yun ang ibig po sabihin, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God before prepared that we should walk in them. So, nilikha ka para sa mabuting gawa. So, nililok tayo ay dinisenyo hindi para sa kasalanan, hindi para po sa paggawa ng masama, tayo po ay nililok ng Panginoon, hinugis tayo ng Panginoon para daw po sa gawang mabuti. Bakit? Kasi po, ang mabuting gawa ay siyang ekspresyon ng Diyos na nasa atin siya. Kaya ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, kaya yung atin pong isip, pag ikaw'y na born again, ang iniisip mo ay gumawa ka ng mabuti. Amen? So, minsan-minsan sumasala tayo, nagkakamali tayo, pero hindi po dapat yan na maging dominante sa buhay mo. Merong paraan ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, and you can start all over again. Amen? Makakapagsimula ka uli at aalisin ng Panginoon yung mga kasalanan at hindi ka na magiging alipin. Kaya hindi po dapat magtuloy-tuloy ang maling pamumuhay. Dinisenyo tayo ng Diyos para sa gawang mabuti, kaya po ini-equip tayo ng Panginoon, sinasangkapan tayo ng mga kakayahan, talento para umunlad yung buhay natin at upang tayo ay maraming magawang mabuti. Meron yan talata sa Ecclesiastes 7:9 yata ayon o 9:7. Ang sabi po doon ay ang pera daw po, money answers everything. Money answers everything. Kaya nga, tayo po ay talagang kailangan i-bless ng Panginoon. Kasi, meron pong halimbawa, mamaya kukuha tayo ng special offering. Kasi merong isa tayong pastor sa Batangas, nasa ICU ngayon, ay malaking bayarin. O, di ba? Kaya pagka wala tayong pera, wala tayong may tutulong. Kaya sabi ko rin sa aming mga pastor po natin, our prayer is good. Salamat sa Panginoon. But hindi lang prayer ang kailangan nila. They need cash. Kasi po, hindi tatanggapin sa ospital yung prayer. Ang kailangan talaga din po, mayroon tayong pera. Kaya ako panalangin ko, maraming maging milyonaryo sa atin. Amen? May milyon tayo hindi tayo magsosolicit sa iba. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka. Dinisenyo ka ng Diyos para pagpalain. Amen. Hallelujah. Totoo po yan. Kaya aking mga anak, kina-challenge ko sila na magnegosyo, para okay din naman yung meron silang trabaho, pero pag may negosyo ka, ay meron kang malaking chance na maging milyonaryo. Amen? Sabi ni Jack Ma, salary will help you survive, but profit will make you a millionaire. Amen? Kaya I challenge the young professionals natin na go into business, explore. Kasi lalo na sa panahong ito ng buhay sa mundo, napakahirap ng walang pera. Amen. Sino maligaya dito pag walang pera? Taas ang kamay. Wala. Kahit sino tanongin ko, wala maligaya pag walang pera eh. Kaya, sa pera ka kukuha ng pagkain, pera kukuha ng damit, pampaaral ng anak mo, bahay, lahat. Pag wala kang pera, doon ka na lang tumira sa bundok.
Mag-i-ermitanyo ka na lang. Amen. Magtanim doon, mabuhay ka sa mga gulay. Kaya, bahagi po ang equipping ng Panginoon sa atin na tayo bigyan ng talento para tayo mabuhay. Hindi madali, pero kung ating pong mapaniniwalaan at tayo magsisikap, maghahanda po tayo, mangyayari. Nothing, sabi nga, nothing is impossible to him who believes. 9:23, sabi mo, 9:23 ng Marcos. Wala daw mahirap sa kanya na sasampalataya sa Panginoon. So, tayo po ay dinisenyo para sa gawang mabuti. So, ano yung pinagagagawa natin bilang Kristiyano? Marites, araw-araw. Kaya, sugal dito, sugal doon, adik dito, adik doon. So, ang ating katawan ay hindi po nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. We better na pagbulayan po natin yan at lalo na sa panahong ito na inaalaala ng marami ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang pagkabuhay na maguli. We need to learn how to really consecrate ang ating pong mga katawan sa Panginoon. Number 5, sabi dito, "For you were bought with a price, therefore glorify God in your body, sapagkat kayo ay binili sa halaga. Kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos na inyong mga katawan." Ibig po sabihin, pag-aari na tayo ng Panginoon. Binili ka na parang nasa sanlaan. Nasanla ka sa kasalanan. Namatay ang Panginoon sa iyo, binili ka ng dugo ng ating Panginoon. Ngayon, ikaw ay hindi na sa iyong sarili, pag-aari ka na ng Diyos. Kaya, sabi diyan, luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan. Amen. Amen. Sapagkat ito po ay ari talaga ng Panginoon. Ito ay hindi na sa iyong sarili. Kaya nga, walang nabubuhay sa sarili niya at wala ring namamatay sa sarili nila. Kapag tayo po'y mananampalataya, yung po yung ating buhay. Tayo po'y nabubuhay na para sa Panginoon. At kung tayo po'y mamatay, sabi nga ni Pablo, ay magiging pakinabang sa akin. 1:21 ng Pilipos, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Amen. So, punta tayo sa resulta ng consecration. What is the result of consecration? Una, yung sinabi po natin, pagka po tayo ay naging Kristiyano, itinalaga natin yung buhay natin sa Panginoon. Naiintindihan po natin na hindi na po tayo may-ari ng buhay natin and therefore ay ang Diyos na po ang siyang mayroong karapatan sa atin. Kaya tayo po ay naging pag-aari na ng Diyos. Christ slave. Sabi po sa 1 Corinthians 7:23, pakilagay mo nga, 22:23. Ang sabi po ganito, First Corinthians 7:22. Ayun sabi, "Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon." So, pag tinawag daw po tayo ng Panginoon na alipin noon, ay malaya na tayo dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya na nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin naman ni Kristo. Yun po yung attitude natin. Ang ibig lang po sabihin dyan ay tayo ay nakalaya na sa alipin ng sanlibutan ng kasalanan. Ngayon po, nang tanggapin natin ang Panginoon, tayo naman po ay naging alipin. O sa madaling intindihin po, tayo naging mga lingkod ngayon ng Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus, ang siya nating pinaluluguran ngayon, sinusunod ngayon, pero bago po yon, yung ating laman, yung design ng ating katawan, yung mga bagay na labag sa utos ng Diyos ang ating ginagawa. Kasi po, alipin tayo noon.
Kung sino ang iyong pinaglilingkuran at sinusunod, alipin tayo noon. O ngayon na tinanggap natin ang Panginoon na po ang siyang ating Panginoon at tayo po ay lingkod ng Panginoon. Amen. Kaya itinatalaga po natin ang ating buhay, pinapasakop para po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen. So, tuloy po tayo sa yung Efeso 2:10, yun po yung aking sinabi kanina, sapagkat tayo nilikha, tayo gawa ni Kristo na nilikha sa pamagitan niya para sa mabubuting gawa. So ito po yung nagiging resulta. Mula po doon sa hindi mabuti na pamumuhay, tayo po ay nag-iisip na laging gumawa ng mabuti. At pagka po, lagi ang pag-iisip natin ay mabuti, na ang pag-ibig ang nasa likod ng lahat at ang ating pananampalataya sa Panginoon, ay alam po ninyo, ang mahirap gawin ay yung ikaw ay mang-api ng kapwa mo, gumawa ka ng masama sa iyong kapwa. Kasi po, hindi na po tayo dinisenyo para sa masama at sa kasalanan. Kaya makita nyo, pagka po kayo'y gumawa ng kasalanan kay Kristiyano, hindi kayo lumiligaya. Malungkot tayo. Amen? At lagi natin pong naalaala na masama yung ginawa natin. Meron po tayong konsyensya na ginagamit ng Panginoon para po maging gabay natin na ginagamit ng Holy Spirit sa atin. Kaya pagka tayo po ay gumagawa ng mabuti, di siyempre masaya tayo. Pagka tayo po ay masama ang ginagawa, bagamat natatawa tayo, pero alam mo, may masamang konsekwensya, hindi ka nagiging maligaya at panglabas lang kaligayahan ng taong gumagawa ng masama. Pero pagka po ang tao'y mabuti ginagawa, lagi po merong kagalakan sa labas at loob ng ating buhay. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagiging extension ng pag-ibig ng Diyos para sa ibang mga tao. Amen? Kaya nga, dapat po ay marami tayong pera. Amen? Balik ulit tayo sa pera. Ako po marami akong pera, pero wala akong pera. Maraming nagbibigay sa akin. Marami po. At nagpapasalamat ako. Pero ang dahilan po, siguro, marami naman pong nangihingi at humingi ng tulong sa akin. Kaya wala rin. Labas-pasok din, ganun lang. Pero maligaya po ako. Amen? So, kaya nga, yung mga pastor po namin, ako po'y kasama dito sa mga asosasyon ng mga bishop. Tapos ako po ang national director ng ating pong samahan. At pagka po mayroong mga pangailangan ng mga pastor, siyempre ako ang unang tinitext, ay alam ko na po yun. Kagaya ngayon, nakailang text na sa akin, nasa ICU po si Pastor ganong. Hanggang kagabi, ating gabi, nagte-text pa. Ay alam ko na yun siyempre, na kailangan nila yung malaking pera. Kaya sabi ko, sige, mananawagan tayo. Kaya tayo po ay kamay lang ng Panginoon. Maniwala po kayo, masaya ang tao na ikaw ay ginagamit para sa iba. Amen. Hallelujah. Pero malungkot ang tao na hindi nagpapagamit sa Diyos. Yung akin naman isang kapwa bishop po, alam po yun ng aking anak kasi siya ang tagapagbigay ko ng cash ng GCash Meron naman diabetes, nabulag na. Sabi niya, Bishop, nagsawa na yung iba ng katutulong sa akin, dadalawa na lang kayo natitira na hindi nagsasawa. Kasi sabi ko, hanggat buhay ka,
ay, at ako na may binibless ng Panginoon, di tutulungan kita. Pero sabi ko, kung ikaw na may nahihirapan at magtatagal pa yan, pareho tayo mahirapan, sabihin mo, Lord, kunin mo na ako. Kasi hirap siya, tapos hirap din ako. Kaya, di ba, mas mabuti pa sa iyong mga kamay, inihabilin ko na aking kaluluwa. Pero, mas masaya po pagka pinasasalamatan ka, kahit ano yung magagawa mong mabuti, malaki o maliit. Pag pinasasalamatan ng iba, nararamdaman mo yung Panginoon talaga ay nasa gumagawa sa pamamagitan mo. Sabihin mo po doon sa iyong katabi, subukan mo yun. Okay, so, ngayon, tuloy po tayo. Verse number 3. Present yourselves to God, and your members are weapons of righteousness to God, for sin shall not lord it over to you. Ibigay mo raw, ito nagiging resulta. Pag ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon, nagiging kasangkapan ka, weapons. Nagiging gamit ka ng Panginoon, kumbaga sa digmaan. Nagiging kagamitan ka niya para po sa talunin yung masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Sapagkat ang kasalanan, sabi sa 6:13-14, ang kasalanan ay hindi na maghahari laban sa inyo. Ang kasalanan po, ang kasamaan, tinatalo natin ng pananampalataya sa Diyos at sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. The more na tayo gumagawa ng mabuti, dumadami ang nagpapagamit sa mabuti sa Panginoon, natatalo natin ang masama. Amen? So, tayo po mga mananampalataya yun. Kaya nga sabi ay dapat i-present natin yung ating mga sarili bilang mga alipin ng katuwiran o servant sa mas madaling tanggapin na salita, mga lingkod para sa matuwid na pamumuhay. At tayo po ay pagpalain ng Panginoon. So, number 4, our life becomes a sweet savor to God. Ito po resulta ito. Pagka po tayo ay maayos ang buhay, tayo nagpapagamit sa Panginoon at ang katawan po natin ay ini-offer natin sa Kanya, nagiging ano po yan, parang yung hayop na iaalay noon sa lumang tipan. Nagiging mabangong samyo sa Panginoon yung mga pag-aalay na yon, pero sa ngayon po, bagong tipan, katawan na po natin ang iniaalay natin. Ino-offer natin ito sa Panginoon at yung pong ating buhay nagiging mabango na samyo na handog para sa Panginoon kung ito ay kaaya-ayang handog. Amen? Pero kung hindi, di siyempre, hindi mabangong amoy sa Panginoon yan. Sabi sa 2:15 ng Mabuting Balita, ang sabi ito, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. So tayo po ay testimonyo, mabangong samyo sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya sapagkat nilikha tayo ng Panginoon para sa mabuting gawa, nilikha tayo ng Panginoon para pagpalain at tayo naman po ay maging pagpapala sa iba. Purihin ang Panginoon. Kaya iyan po yung layunin kung bakit kailangan natin maintindihan ang mas malalim na pagtatalaga ng buhay sa Panginoon upang tayo po ay maging kagalakan, samyong mabango sa Panginoon na nagagamit para ang puwersa ng Panginoon ay managumpay laban sa kasamaan. Tayo po ang ginagamit yan. Kaya nais po ng Diyos na i-bless tayo. Pero kailangan po natin ang pag-iisip at pagtatalaga sa Panginoon para yung anumang gagawin ng Panginoon sa atin, ito po ay
maging kasangkapan ng Panginoon sa ikapagtatagumpay ng mabuti sa mundong ito. At ang kasamaan ay hindi mabiktima yung atin pong mga mahal sa buhay. Kaya ang unang pangako ng Panginoon sa atin, pag tayo nagtalaga ng buhay, lalo na sa mga nanay at sa mga tatay, ang lahi natin pagpapalain ng Panginoon. Kaya isali ninyo yung baton, isali ninyo yung inyong yung inyong tungkod doon sa inyong mga anak. Ang ibig sabihin, wag maiiwan ng inyong mga anak. Ipamana niyo sa kanila ang ating pananampalataya sa Diyos at ipagpatuloy nila ang paglilingkod kahit wala na po tayo kung ang Panginoon ay magtatagal pa ang pagbabalik. Ang ating mga anak, mga apo na mga apo natin, magpapatuloy silang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nagsimula tayong italaga ang buhay natin ngayon. Amen. Nadadali ng ating mga anak at ng mga susunod na lahi natin. So, lagi niyong tandaan, pag tayo po ay naging born again, tayo ay dinisenyo ng Diyos, hindi sa masama, kundi para sa mabuti. Ni-reshape niya yung buhay natin. Kaya ang sino mang na kay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang, ang dating mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Napakahalaga po nitong ating ginagawang ito. Ang dahilan po ay sapagkat makikita po nung ating mga anak, yung lahi natin. Kung paano po silang magkaroon, dahilan kung bakit magiging mabuti ang buhay nila, hindi lamang po sa kanila, kundi sa ating pakikipagtipan at pagtatalaga ng ating pong buhay para po sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo po mga tatay, mga nanay, tayo po ang una niyan. Tayo ang unang kinakausap ng Panginoon. Mga tatay, mga nanay, tayo ang unang maging masipag sa paglilingkod sa Diyos at maging committed na italaga ang ating mga buhay sa ating dakilang Ama. Tayo po ay umawit. Awitin po natin yung Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Habang inaawit po natin ito, isipin yung kayo lang at ang Panginoon nandirito. At isipin nyo yung susunod na lahi natin. Yung ating kasalukuyang mga anak, mga apo. Isipin ninyo, sabi ng pangako ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain ko ang iyong lahi. So, hindi agad nangyari ito, pero nagtalaga ng buhay si Abraham sa panahong mahirap, sa panahong masagana, at alam po niyo nangyari, pinagpala ng Panginoon ang kanilang mga lahi at naging kasangkapan ng Diyos hanggang ngayon para po ipangayag ang mabuting balita at ipromote ang kaharian ng Panginoon sa maraming mga tao. So, each one bring one. Bawat isa po, manghikayat kayo ng isa. Magsimula kayo sa inyong pamilya. Maging kasangkapan tayo ng pagpapahina ng puwersa ng demonyo at palakasin natin ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng pagpapagamit sa Panginoon. Let's offer our life to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. all my regrets, All my accolades, the joy and the pain.
you. Everything I've been through, use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things that I've seen, wishes and dreams that I had to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands, I lift it to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Once more. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin and I would like, PJ, ilagay mo nga yung prayer doon. Hallelujah, hallelujah. Napakahalaga po ng ating pagtatalaga mga kapatid, lalo na po mga nanay, mga tatay, at bawat isa po sa atin sapagkat ang sako po nito ay ang pagpapala ng Diyos, hindi lamang sa panahon natin ng buhay, kundi sa mga susunod nating mga lahi. Titiyakin ng Panginoon, hallelujah, ng kanyang pangako na iniwan mula sa ating amang si Abraham. At sa bawat sa atin, pagpapatuloy ito, anuman ang maging sitwasyon ng mundo, ang pangako ng Panginoon sa mga nagtalaga, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Hallelujah, tutulungan tayo na managumpay palagi ng Panginoon sapagkat hindi na natin ari ating buhay ang Diyos ng may-ari nito. All we have to do is to commit, consecrate our life and everything na nasa atin po sa ikaluwalhati at paglilingkod sa Panginoon. Salamat. Sabi po diyan, atin pong lahat panalangin ito na mayroong katapatan sa ating puso. Sabihin natin, aking Ama sa langit, muli kong itinatalaga ang aking katawan at lahat ng aking mga sangkap sa paglilingkod sa Panginoong Hesus na umibig at ibinigay ang kanyang buhay upang ako ay maligtas. Iniaalay at itinatalaga ko ang aking katawan sa kanya araw-araw. Hinihiling ko na ang dugo ng Panginoong Hesus ay linisin akong muli, patawarin sa lahat ng aking mga kasalanan
at ako'y mamuhay sa kabanalan. Holy Spirit, puspusin mo po ang ang iyong templo, ang aking katawan ng iyong presensya at paghari ang lubos ng Panginoong Hesus ang aking buhay at gamitin sa kanyang gawain na pagliligtas sa maraming mga tao. Itong aking dalangin, aking pananampalataya at pahayag sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. We love you. We praise your name. Hallelujah. Glory to God. Oh, hallelujah. 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 Rabashika na mamamashila na basande. Ela muso to na mande. Kora bababakaya sana. Oh, presence of the Holy Spirit, we invite you to bless, touch each and everyone, Father God. Hallelujah. Lahat ng mga kapatiran namin, pagpalaitipuin mo sila. Sandaling ito at magsimula, Panginoon, ang mabuting bagay. Ang plano mo mangyari sa aming mga buhay, na parito ka para bigyan mo kami ng buhay. Buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya upang gawin mo kami, Panginoon, na channel of blessings sa maraming mga tao, Panginoon, ay iyong kinamatayan. Salamat sa iyo, Ama naming Diyos. Hallelujah, glory to God. Hawakan po ninyo yung inyong katabi. Panalangin natin siya at ang kanyang pamilya. Ingatan lahat, huwag magkakasakit. Pagpalain ang lahat ng kanyang mga anak. Hallelujah. Maglingkod tayong lahat sa Panginoon. Payamanin, pagpalain ang gawa ng ating mga kamay. At gamitin tayo ng Panginoon sa malaking kaparaanan. Father God, lakas po natin ating panalangin sa ating mga kapatiran. We release our prayers and your blessings upon each and everyone, Father God, presence in this room. We pray, O Lord God, pagpalain mo po ang lahat. Hallelujah, 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 proteksyonan. Pagalingin, Panginoon, ang mga may sakit karamdaman. Padala mo ang himala ng kagalingan, Panginoon. In mighty name of Jesus, and by the power of your word, Father, you said that by your stripes we are healed. You sent your word and you healed us and deliver us from all destruction. Oh God, I pray the Holy Spirit, punuin mo kami, Panginoon. Hallelujah, ng kapangyarihan ng salita ng Diyos upang kami mga katayo sa panahon ito ng masasama. At kami, Panginoon, ay patuloy na magamit mo upang maging daluyan ng iyong pagpapala at maging kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. We dedicate and we consecrate each and everyone, each family, lahat ng pamilya, Panginoon, bawat kapatiran. Tinatalaga namin at ang bahay-sambang ito, Panginoon, mga upang maging daluyan na iyong pagpapala. Salamat sa iyo. Salamat po. Maraming salamat. We declare blessings. We declare healing. We declare deliverance, O God. Hallelujah. Blessings of abundance and blessings of multiplication be upon us.